report, sino po yung nag-fill in nitong mga blanks na ito bago siya na submit bilang endorsed bill? Kayo na rin po nagsabi, it's the BICAM report po. So, may technical working group po yan from the House of Representatives and the Senate of the Philippines. So, siguro we can just go back a little lang on the budget process or the legislative process. Siguro I can share a little bit because it came from the Senate po. I was a young staffer from back then. So, pag napasa na po yung batas from the Senate and the House, magbabaycam sila. So, ang i-report po sa floor at ang i-ratify ng floor yung mga napagkasunduan nung dalawang houses. Kasi minsan po, magkaiba ang version nila. So, ang i-report po nung chairman ng appropriation at saka chairman ng finance na ipapasa nung dalawa yung agreements nila doon sa mga provisions ng pinasa nilang bill. So, yun po yung BICAM. Pagkatapos po yun na-ratify, babalik po sila sa kanilang mga technical staff and then they will write it again. Lilinisin po nila kasi kung makikita nyo po, ang pinapasa lang po nila sa floor pag nag-ratify sila, even not just the budget po, pati yung mga ibang mga bills, manipis lang po yan. Yun lang pong mga napagkasunduan nila. And then all the rest, wala pa po yan. So, babalik po sila sa technical working group nila, sa mga staff nila, isusulat nila na maayos, and then magkakaroon po ng enrolled bill, enrolled version. Yung enrolled version po, yun po yung pinapasa sa Office of the President na pirmado po ng Speaker of the House at saka yung officer po niya, Senate at saka yung SecGens po nila. So yun po yung makakarating sa Office of the President. So yung sinasabi po nila na blanco, sila din po ang makakapagpuno nung blanco. So walang nakarating sa Office of the President na may blank items? Like, di po kasi nakakarating sa Office of the President ang ratified, yung nira-ratify nila sa floor. Kasi iba po ang format nung nira-ratify.